A few minutes from now, magsisimula na po ang Senate vote para sa impeachment trial ni Sara Duterte. Hinihintay ko yung pagsisimula kaya lang gusto ko lang mag-react dito sa nabasa ko. Ito pa itungkol sa pag-ban ng mga reporters na magko-cover ng Senate voting ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Nabasa ko po kasi dito sa Filipino Star ngayon, Senate media binawalang pumasok sa gagawing impeachment debate. Tinangka kahapon na pagbawalan ang Senate media na i-cover mismo ang mga magaganap sa session hall ngayong araw tungkol sa magiging desisyon ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isang staff ng Public Relations and Information Bureau ng Senado ang nagsabi sa media na bawal silang pumasok sa session hall ngayong Miyerkules, Agosto 6 dahil may mga monitors naman sa loob ng press office. Sinabi rin ng staff sa media na sumunod muna bago sumuway. Bawal din umano ang mga cameraman ng iba't ibang network na nagko-cover sa Senado dahil magkakaroon din naman sila ng kopya ng video na magmumula sa PRIB sa pamamagitan ng audio-video recording. Kaugnay nito, tumayo si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa sesyon kahapon upang linawin ang nasabing kautusan. Inamin ni Senate President Francis Chis Escudero na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kaugnay sa sinasabi ng staff ng PRIB na bawal mag-cover ang media sa loob ng session hall. Ipinunto ni Hontiveros na dapat malinawan ang nasabing verbal instructions mula sa PRIB dahil mahalaga ang mangyayaring debate ng mga senador sa impeachment case ni Duterte. Ito po ang paglilinaw ni Hontiveros kahapon. Given the importance of the debate tomorrow afternoon, kaya ko po hiniling ang ganitong kalinawan na papayagan silang makapasok at makapag-cover sa session bukas ng hapon, Mr. President. Isang cameraman naman ng isang network ang nagsabi na bawal pa rin silang pumasok sa session hall ngayong araw at ang papayagan lamang na pumasok ay ang mga reporters. So, ano na naman kaya itong bagong gimmick ni Senate President Chis Escudero? Kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa inyo Kung ano-anong gimmick ang ginagawa ninyo na paghahalata talaga na merong conspiracy dyan sa loob na planong wag ituloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Ang tagal na naming naghintay para dito. Tapos haharangin ninyo ang mga media para mag-cover? Although sabi naman ni Chis Escudero, meron lang daw hindi pagkakaunawaan. Pero bakit sinabi ng isang reporter ngayong araw, na bawal pa rin silang mag-cover? Ano ang dapat ilihim dyan? Kung sasabihin ninyo na mabibigyan naman sila ng kopya, bakit hindi na lang sila payagan? Pero dahilan naman dito sa politiko kung saan sinabing media ban sa Senado, Senate bars reporters from debates on SC ruling, staff members of the Public Relations and Information Bureau told reporters that they will not be allowed to cover the deliberations inside the Senate plenary since the session hall was expected to be full as senators had invited guests. Bakit kailangan mag-imbita ng mga bisita itong mga senador na to? Hindi ba mas importante ang media coverage nung makikita ng taong bayan in real time kung ano ang nagaganap dyan? An event as important as this ay kailangan pong mapanood ng taong bayan, hindi yung delayed telecast or whatever na gusto nilang mangyari. Dapat, hindi nila pinag-imbita ng mga bisita itong mga senador. Ano yan? Movie screening? Hindi po Yan po ay voting ng Senado para malaman kung itutuloy ang impeachment trial o hindi. Hindi po yata kailangan pa ng mga bisita. Although sabi rin dito sa balita, the Senate President denied that there was an instruction prohibiting members of the Senate media. So malalaman natin maya-maya. Siguro as of posting nagsimula na ang deliberation dyan sa Senado. Dahil sinasabi rito ni Escudero, inassure niya si Hontiveros that there was no instruction to prevent media coverage. Saan kaya galing yung bali-balitang ban ang media coverage? Porque may umalma at nabuko ang gusto nilang mangyari, mangangatwiran si Chis Escudero. Kaya sabi sa inyo kaya wala nang tiwala ang taong bayan sa Senado Kung ano-anong gimmick ang ginagawa ninyo para lang hindi matuloy at maharang ninyo ang impeachment trial ni Sara Duterte.
Huwag niyong masyadong galitin ang taong bayan. Sumosobra na kayo. Ikaw, Chis Escudero, akala mo ikaw ang Diyos ng Senado? Hintayin mo ang galit ng mga Pilipino. Kaya tuloy na pag-iiwanan kayo ng House of Representatives na pilit ninyong sinisisi sa mga kapalpakan ninyo na itong kampo ni Sara Duterte kahit na anong gawin para siraan ang Kamara de Representantes ay hindi kayo nagtatagumpay. At base sa recent survey, tumaas ang trust rating ng House of Representatives. Dahil ang pinagsisilbihan ng House, headed by Speaker Martin Romualdez, ay ang taong bayan. Kaya nga sila mga representantes ng mga Pilipino. Hindi tulad ng Senado, kitang-kita natin na ang kanilang nire-represent ay si Sara Duterte. So kung gustong magkaroon ng martial law ni Escudero sa Senado, hindi po pwede yan sa House. Dahil dito nga sa kampo ng mga kongresista, budget deliberation ng Kamara, bubuksan na sa publiko. Inaprubahan na ng Kamara ang isang resolusyon na magpapahintulot sa mga third-party observers gaya ng civil society groups na saksihan ang mga deliberasyon sa pambansang budget sa sesyon nitong Martes, Agosto 5. Layon ng hakbang na ito na gawing mas bukas at transparent na proseso ang pagbuo ng pambansang budget, particular na sa mga bicameral conference committee hearings. Sa ilalim ng House Resolution No. 94 na inakda ni na House Speaker Martin Romualdez at ng Tingog Party List, maaaring ma-accredit ang mga lehitimong people's organizations bilang non-voting observers sa mga pagdinig ng Committee on Appropriations. Ayon kay Appropriations Chair Representative Micaela Swansing, panahon na para baguhin ang lumang sistema. Bukod sa pagbubukas ng BICAM meetings, isinusulong din niya ang pagbuwag sa tinatawag na small committee at ang mas malawak na partisipasyon ng publiko sa usaping budget. Nauna nang sinabi ni Romualdez na layunin ng resolusyon na tiyaking maririnig ang taong bayan sa budget deliberations upang mas epektibong matugunan ang kanilang pangangailangan. Matagal nang isinasagawa ng sarado sa publiko ang BICAM meetings kung saan media lamang ang pinapayagang dumalo sa panimulang bahagi. Pero dito nga sa hakbang ni House Speaker Martin Romualdez, bukas na sa publiko. So habang binubuksan ni Martin Romualdez sa publiko, sa taong bayan, ang mga nagaganap sa ating gobyerno, hinaharang naman ngayon ni Senate President Chis Escudero na malaman agad ng publiko kung ano ang nangyayari dyan sa Senate voting na yan. Huwag masyadong magpahalata, Chis Escudero, kahit na halatang halata ka na. Mula pa nang i-delay mo ang impeachment trial ni Sara Duterte hanggang sa sinabi mo sa kanila na kung may problema sila, kung may katanungan sila, idulog ninyo sa Supreme Court. Na pagdating sa Supreme Court, unconstitutional yan. So, 1 plus 1 equals dismissed ang kaso. So kapag ganito ng ganito ang galawan ni Chis Escudero, taong bayan na lang ang hahatol kay Chis Escudero. So abangan po natin ang magiging deliberasyon mamaya, although I am not expecting for the best. Dahil sa kaganapan dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, parang expected na po na ang magiging desisyon nila ay huwag ituloy ang impeachment trial. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te admira.